Amen. Ngayon pa sabihin mo ulit sa iyong likuran. Hindi na sa katabi. Sa taong sa iyong likod, sabihin mo, kapatid, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sino mo ang naniniwala may gagawin si Lord sa kanilang buhay today? Amen. Sige po, sangalan po muna ulit ako sa maikling prayer. O Lord, we dedicate the service unto you, our God. Patuloy na ikaw ang mataas, mahayag, maparangalan sa amin pong mga buhay. At hayaan mo na ang salita mo, Panginoong Hesus, ay matanim sa puso po namin, magbunga sa aming mga buhay, aming dakilang Diyos. We acknowledge your presence, Holy Spirit, at malayang kang kumilos sa aming pong lahat. We thank you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Sino po dito ang naniniwala na ang kanyang buhay mo ay pabuti ng pabuti? Payaman ng payaman. Amen. Sino naman po ang naniniwala na siya'y palalim ng palalim sa relationship niya kay Jesus? Amen. No? Sometimes po, tayo po ay na-excite, kaka-declare. Ako'y payaman. Amen. Ako ay pabuti. Sa katabi mo, paganda ka ng paganda. Pamugi ka ng pamugi. Excited tayo di ba? We are so excited na ma-receive natin yung mga declaration na ito. Tuwang-tuwa, ngumingiti pa. Ngayong araw po, na dun po tayo sa palalim ng palalim ang aking relationship kay Jesus. Kasi ito yung bagay, kasi yung ganda nakikita mo, yung yaman nakikita mo. Pero yung palalim ka ng palalim sa relationship kay Jesus, it is something na hindi mo nakikita, pero dapat i-work out sa ating mga buhay. Amen po ba? Alam niyo po, appearance can be deceiving. Amen. Minsan, mukhang okay naman siya. Mukhang maganda naman ang kanyang kalagayan. Pero yun pala, there is something, may issue deep within na hindi naaayos. Ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang title po ng aking i-preach, ito po ay galing sa devotion ko nung nakaraan. Ito po ay reminder ng Lord din sa akin. Ang title po ay Being Rooted in Christ. Yeah. Alam niyo po, sabi ko, ano pa yung pwede kong i-testify about roots? Although, ang dami nating napagdaanan. Pero praise God, no? Yung buhay ni Pastor Alola ay sapat na para i-reflect kung gaano ka-importante ang rooted ka kay Jesus Christ. Amen. Alam niyo po kasi Pastor Alola hindi naging rooted kay Jesus. Totoo po yun. Mental or cementerio talaga. Ang dami pong Kristiyano ang gumigive up sa mga nangyayari sa kanyang buhay because hindi naman talaga well-rooted kay Jesus Christ. Ang dami pong Kristiyano ang dumaan sa mga pagsubok na ngayon ay wala na. Hindi na nakapagpatuloy because yumaman niya, gumanda ang buhay, ang daming ginawa ng Lord, pero napabayaan yung roots kay Jesus. Hindi naayos, hindi napag-grow. Roots are as important as the fruit or the produce na atin pong ginagawa. Minsan doon tayo nakatingin, fruits. Pero napapabayaan po natin yung roots, which is also as important as the fruit. Sabi mo sa Colossians chapter 2, verse 67, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Yan, sabi po dito, be rooted and built up in Him. Bakit pinapaalala po ito ni Paul? Because this is important. Mahalagang ikaw bilang Kristiyano, tayo bilang Kristiyano, ay nagro-roots, lumalalim ang ating relationship kay Jesus. Hindi mo lang siya nakikilala, hindi nag-stop sa you receive. Di ba nakikita po natin sa verse, just as you receive Jesus Christ, hindi po natatapos doon. Hindi po natapos sa pagtanggap kay Jesus, but to continuously living for Jesus, rooted and built up in Him. Kailangan maging rooted ka. Tingnan mo ang katabi mo, maugat na ba? Oh, iba pala. Diba? Minsan excited tayong maging productive. Sa ministry, gusto mo agad lahat ng ministry, galawan mo. Gusto mo lahat, yung iba ministry, sa'yo, ministry 4, ministry 5, ang dami mong ginagalawan. Pero nakakalimutan natin na dapat tayo po ay maging rooted talaga kay Jesus. Na dapat tayo po ay lumalalim. At ito po yung mga dapat natin tandaan this morning. Number 1 po, hindi lahat ng productive ay rooted. Ang dami po sa atin na di-deceive sa sitwasyon na nawa.
Marami po ang productive na Kristiyano, pero hindi naman talaga rooted kay Jesus. Ang daming nakikitang bunga, fruits, produce sa taong to, pero pag chinan mo, ang babaw pala ng kanyang roots. Alam niyo mo, ilang years na ba ako sa J1? Ang 10 years yata. Ang dami ko pong nakasabayan. Sa totoo ko, sa batch ko, ako na lang natira sa bihaya ng Lord. Diba, pero yung mga kasabayan ko po before, lahat kami part ng ministry, lahat kami may disciples, disciples, yung ibang may position pa nga sa church. Pero ngayon hindi mo siya makita. Ang daming ginalawan na sa church. Pero ngayon wala na sa church. Ang daming active noon sa ministry, may growth na din, diba? May title na rin. Pero nung dumaan sa pagsubok, nung dumaan sa testing ng buhay, wala na sa church. Nabuwal. Yung ibang words, bumalik sa dating buhay. Bakit? There are times tayo po ay bantay na bantay sa ating products, sa ating produce, sa ating bunga. Pero nalilimutan natin, meron din isa pang mahalaga. Ito po ang ating ugat, yung roots natin sa ating Panginoon, foundation. Alam niyo po, pag nagtatayo ng building, wala namang nagtatayo ng building na sa lupa agad. Yung, alam niyo, yung flat lang. Tapos, 12 floors, di ba? Pag sa kandadilin, isang linggo lang, isang alig lang, wala na yon. Ganun din mo ka-importante ang ating spiritual life. Hindi pwedeng ang dami mong ginagawa, ang dami mong ginagalawan, pero pinapabayaan mo yung foundation mo. Kasi pagdating ng time, pag hindi ka founded kay Jesus, kapag wala kang roots, even your fruit can destroy you. Even your fruit can bring you down. Even yung mga bunga mo, yung mga ginagawa mo, even yung mga ministry mo will bring you down kasi mabibigalan ka, pero hindi ka matibay. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Sabi po doon, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yun daw mong nakikita natin, temporary yan. Pero yung hindi natin nakikita, ito yung eternal. At sabi mo nga kanina, yung roots, madalas hindi natin nakikita, pero napapabayaan. Pero ito yung magpapatibay po sa atin. Ito yung magpapatatag po sa atin. Kung gusto mong tumagal sa paglilingkod sa Lord, grow your roots. Kung gusto mong tumatag sa paglilingkod kay Jesus, ang dapat una mong pagtibayin at palaguin ang iyong roots. Ang iyong pagiging rooted kay Jesus Christ. Minsan na tayong mga leaders, kasi nagiging error natin to eh. Ang time, kaya siguro pinaalala ko sa akin mga Lord. Kasi parang sabi ko, Lord, paano ko kaya mapupush itong mga disciples ko din na dapat, din sila, ganito ganyan, mag-alaga na rin. Dapat maging part din sila ng ministry, maging enjoy nila yung pag-serve sa Lord. But you know, ang reflection ng Lord, be rooted in Christ. Ibig sabihin, wag mong i-push na sige mag-ministry, pero tignan mo muna yung foundation. Founded na ba sila kay Jesus? Sila ba ay talagang matatag na? Sila ba ay tunay na matibay na? Kasi baka gusto mo silang mabilis magbunga, gusto mo silang mabilis mag-produce, pero hindi naman talagang pa-rooted kay Jesus Christ. Ang tanong, marunong na ba mag-devotion? Marunong na bang mag-pray? Marunong na ba sa mga basics? Diba? Kasi yun yung mga magpatiba, yun yung pang mag-grow ng roots natin, yung pag-devotion natin, yung pag-pray natin. Yun eh. Yung yun lang matagal mo din sa siya, nalilimutan ng Bible reading eh, diba? Pero salamat sa Lord dahil rooted na. Kahit papaano may laban na talaga. Pero pag mga bata pa sa spiritual life, kailangan maging rooted muna din kay Jesus. At habang nagro-roots, tuloy din, pagdating ng time, siya ay magbe-bear ng fruits. Amen. Ang pangmatagalan ay yung hindi nakikita, yung roots po natin. Minsan, ayos na tayong masaya tayo sa church, o ang dami nating ganap sa church, sa loob ng ministry. And sometimes yun yung thinking natin, okay, yung disciple ko, pwede na ito mag-pastor. Ang daming busy sa church, promote agad, no? Ang bilis nating mag-promote. Pero tingnan mo muna yung roots ulit. Kasi pwedeng ma-deceive ka nang nakikita mo. Yun pala, yung hindi mo nakikita, hindi naman pala nag-grow. Ang dami pong mabunga noon, nakasabayan na namin, di ba, na ngayon ay wala na. Ano ba ibig sabihin? Productivity doesn't guarantee durability. Yung iyong pagiging productive ay hindi nagagarantiya na ikaw ay tunay na matibay.
Ang daming mong cellphone ngayon, mabilis i-produce. Ang daming na-produce. Pero saglit lang, sira. Saglit lang, basag. Saglit lang, hindi mo na mapapakinabangan. Because, ang dami lang pinroduce, pero hindi matibay ang pinroduce. Hindi matibay ang nainabas, or hindi matibay ang nagawa. So again, kung tatandaan po natin, roots. Baka masyado na tayong excited lang sa produce, pero hindi natin na-work out ang pagiging malalim natin sa ating Panginoon. Number 2 po, ang nagpapatibay ay ang root, hindi ang fruit. Sabi po sa Mark chapter 4, 16 to 17, others like seeds sown on rocky places hear the word at once, and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag hindi yung malalim sa ating Panginoon, isang pagsubok lang tungka ka. Kapag hindi ka malalim sa ating Panginoon, na paringgan ka lang, suko ka na. Kapag hindi ka malalim sa ating Panginoon, konting shaking lang. Diba? Collapse ka na. Kapag productive ka at hindi ka rooted kay Jesus, pagdating po ng time, totoo po ito sinasabi ng Bible, ang buhay mo, you will quickly fall away. Kaya kanina yung testimony ni Pastor Alona, ang bigat nun. Kung ikaw ay nasa kalagayan na may asawa ka, minahal mo ang buhay mo, tapos biglang iniwan, nawala sa buhay mo, parang, paano ako magsa-start? Anong gagawin ko ulit? Ang hirap nun. Pero praise God. Si Pastor Alona sa biyaya ng Lord, kahit nga nung di ba, kahit siya nagtanong, Lord, mabait naman ako Ba Lord, di ba, naglikod naman ako, bakit gano'n? Lalo na kung hindi rooted. Baka walang tanong-tanong, alis agad. Walang tanong-tanong, labas ka agad. Bagsak agad. We have to realize na hindi mo porket mamunga matibay. Ang tunay na nagbibigay ng tibay ay hindi ang produce mo, kundi ang root mo. Ang iyong lalim sa pakikipagrelasyon kay Jesus. Ang iyong pagpaglalim sa paglilala pa kay Jesus. Minsan po, nung kami po ay pumunta sa Luneta Park, nagkaroon po kami ng Manila Day Tour sa office. Meron po itong isang puno na dinaanan daw ng malaking bato. Malaking puno siya. Sobrang laki ang puno. Siya po ay natumba. Pero pag tinignan mo siya, maano pa rin, buhay pa rin. Alam niyo po, natumba lang siya. Pero yung roots niya, nandun pa rin sa lupa. Kaya siya nananatiling matibay, nananatiling mabunga, mabuhay pa rin. Because kahit na natumba, may roots. Ibig sabihin, natutuloy pa rin ang buhay niya. Yun po ang nangyayari. Alam niyo po, in reality, pag sinabing Christian ka, hindi ka naman exempted sa pagsubok talaga. Pag sinabing, nakakilala na to kay Jesus, kaya nga minsan naririnig ko kung kailan ka naging Kristiyano, doon pa may mga problema Doon pa may matinding pagsubok, which is true. Kasi sa panahon po na ikaw ay nakakilala kay Jesus, mas matindi po ang labanan. Hindi ka exempted. Hindi ka inalis ng Lord sa sitwasyon na wala ka ng pagdadaanan. Meron kang pagdadaanan. Pero ang i-work out mo ang relationship mo kay Lord, kasi kahit may pagdaanan ka, mananalili kang matibay. At hindi ka aalis. Magbubunga at magbubunga ka pa rin. Sisibol pa rin, makakabangon ka pa rin. Kasi nga, you are rooted in Christ. Lahat po tayo ay pwedeng dumaan sa mabibigat na pagsubok. Baka mas mabigat pa sa pinagdaanan ni Pastor Alona. Pero pwede yun Pwede kang may pagdaan ng mas matindi pa doon. Pero patindihin mo yung roots mo. Para kahit dumaan ka sa matinding pagsubok, pwedeng mag-build ka, pero hindi ka mawawala sa ating Diyos. Amen ba? So, tingnan mo ulit yung katabi mo. Katabi lang. Katabi na naman. Ayan, di ba? Sabi mo, be rooted in Christ. Your produce is your result, and your root is your process. Hindi ba po ito number 3 na? Your produce is your result. Your root is your process na pinagdadaanan. But sometimes, we skip the process. Ayaw natin ng proseso. Gusto mo ng produce. Gusto agad bunga. Ayaw ng process. Babuti na lang may discipleship po tayo. Sa discipleship, dinadaan tayo sa proseso. Clear ang process natin. Diba?
Sometimes matagal magbunga, pero ayos lang, basta dumaan ka sa proseso. Kung may leader ka, ang resulta mo sa susunod, magiging leader ka rin. Pero yung process mo, para maging matibay ka soon bilang leader, magpa-disciple ka. Maging good follower ka muna. Yung iba, ayaw magpa-disciple, kaya hindi nagre-result sa pagiging leader. Yung iba naman, gusto lang naging leader, ayaw dumaan din sa tamang proseso. Kaya sige, diba nag-start, pero hindi nagtatagal. Kailangan pagdaanan po natin yung tamang process. Kailangan maging rooted muna bago ka mag-bear ng fruit. Although sometimes nagsasabay, diba? Pero, huwag mong hayaan na nagbubunga ka ng marami, pero hindi mo napapalago ang iyong paglalim sa ating Panginoon. Again, sabi ko kanina, productivity doesn't guarantee durability. Pwede ka pa nga minsan mabilis bumigay dahil sa dami ng napoproduce pero walang tibay sa itali. Number 3 po. Mabilis lang ka. Number 3, be rooted in Christ and bear fruit. Yan. Be rooted in Christ and bear fruit. Yan. Meron pong mga tao na fruitful but not rooted. Totoo yan. Meron talaga, ang galing, ang ganda ng kanilang mga ginagawa, ang daming nagiging resulta ng kanilang ginagawa. Very productive, pero hindi rooted. Pero meron din namang mga maugat na, rooted na, pero ayaw magbunga, ayaw mag-commit. Diba? Ang tagal na sa church, pero hindi naman yung roots yung pumimigil. Marot naman talaga siya, pero ayaw magbunga. Ayaw kong mag-commit, ayaw kong hilos. The issue is your heart. Ikaw ang may issue. Gusto na ng Lord mag-bear ka ng fruit, ikaw ayaw mong kumilos para mag-bear ka ng fruit. Ito po yung dapat nating tandaan. Our primary calling is to be with Jesus. Pero hindi mo natatapos doon. Hindi mo natatapos na ikaw ay tumanggap kay Jesus, na may-pray, hindi natatapos na ikaw ay may relationship kay Jesus. Tatandaan mo natin na we are commissioned also to win souls and make disciples. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, win souls and make disciples. Maugat ka na. Maugat na ba? Diba? Maintindihan natin na yung iba na bago pa talaga, na hindi pa talaga, hindi pa nag-flow sa discipleship. Pero kung ikaw na matagal na disciple ka na, hindi ka pa nag-win, hindi ka pa nag-disciple, apa naman? Shake yourselves, gising. Hindi ka lang tinawag para para magkaroon ng relationship, but to share that relationship sa ibang mga tao. Hindi ka lang tinawag para ikaw lang ang maligtas. Dapat may maligtas din sa pamamagitan ng iyong buhay. Dapat merong nahubing. Dapat meron kang nade-disciple. Sa totoo po, yung offense, talagang nandiyan na yan. Diba? Kaya nga dapat yung kagandahan ng pagiging rooted, kahit ma-offend ka, ayos lang eh. Tuloy ang buhay. Pero kapag ikaw naman talaga ay rooted na, dapat napapalampas-lampas mo na yan. Magtuloy ka na, mag-disciple ka naman, mag-win ka naman. Maiintindihan natin again kapag siya ay bago pa talaga. At alam mo yun, nandun ba talaga sa proseso na parang nagpapaka-roots pa talaga siya sa ating Panginoon. It's okay. Pero kung rooted ka na, maugal ka na, magbunga ka na. Mark chapter 4 verse 20. Others like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop. Some 30, some 60, some 100 times what was sown. 100 times what was sown. I-check mo natin yung ating mga sarili. Sabi ko nga kanina, kung ikaw ay rooted na, magpunga ka naman. Baka madahon ka na. Diba? Baka naman ikaw ay palamutin. Hindi naman, no? Pero alam mo yun, magkaroon ka ng desire to win souls, make disciples. You have to move out from the comfort zone na ikaw lang yung ligtas. Dapat may ibang maliligtas. Dapat hindi ka payag. Alam mo, pag tinignan mo yung mga puno sa forest, meron naman mo talagang puno. Basta na mga dahon lang yung ambag, flowers lang yung ambag, din ganon. Pero kailangan po natin maunawaan. We are speaking here in spiritual terms. Sa discipleship po, we are expected to bear fruit. Even si Jesus, nag-expect na tayo po ay magbubunga. Hindi lang madahon. Sabi mo sa katabi mo ulit, ine-expect ni Jesus, magbunga ka.
Hello? Baka nakakalimutan natin yung ina-expect sa atin ni Jesus. Baka nakakalimutan natin na hindi lang dapat tayo yung mawin. Baka nakakalimutan natin na hindi lang dapat tayo yung fruit, kundi dapat mag-root at mag-bear din tayo ng sarili nating fruits. Amen. Diba? Hindi ka dapat pumapayag na okay lang yan, ako'y madaan lang. But you have to pray, you have to desire na mag-bear din ako ng fruit kasi yun yung ina-expect sa akin ni Jesus. Yung di ba yung nahihiya po kasi kami. Kasi po ganito ganyan, ang daming reasons natin sometimes. But alalahanin po natin, we are expected to bear fruit. Si Jesus mismo ay nag-expect na tayo po ay mag-bear ng ating mga fruits. We have to be productive. Not just rooted, but also productive. Not just productive, but also rooted. Kung kanina po na yung roots, yung magbibigay ng tibay sa ating fruits, your fruits also will test your roots. Yan. Kita sa bunga kung gaano kaganda ang roots na meron ka. Malalaman mong quality ang roots kapag quality ng fruits. Mahalagang matibay ka, pero mahalaga ding mabunga ka. Yan. Baka akala natin sometimes, okay nang matibay ka, pero kailangan mag-move out po tayo kasi mahalaga din na tayo po ay mabunga. Tama na ikaw ay matibay, pero dapat magbunga ka. Tama rin naman na ikaw ay mabunga, pero siguraduhin mo rin matibay ka. Kung ikaw ay nasa kalagayan na productive, pero you know in yourself na kulang ka pa sa tibay, at hindi ka pa ganoon ka-rooted, ang dapat po natin gawin is to grow our roots. Try mo natin i-reflect mo yung ating mga sarili. Tingnan mo yung sarili mo. Ano na ba ako ngayon? Rooted but not fruitful? Or fruitful but not so rooted? Kung ikaw ay rooted na, sabi ko nga kanina, mag-bear ka ng fruits. Pero pag ikaw ay nakikita mo yung sarili mo na, oo nga, hindi pa talaga ako ganun ka-rooted sa Lord. Alam niyo yung mga test yan mo, yung mga nangyayari sa buhay mo, gaano makatibay. Pero sometimes hindi mo kailangan hintayin muna yung pagsubok para malamang matibay ka na. Ngayon pa lang magpakatibay ka na sa Panginoon. How can we grow our roots? Napag-usapan ko namin ito before sa isang group lang. How can we grow our roots? Kailangan ma-in love ka kay Jesus. In love ba kay Jesus? Amen? Yun ang pinakamatibay na root na meron ka. Yung pagmamahal mo sa ating Panginoon. Kung bakit sa lahat ng nag-testify sa biyaya mo ng Lord, mabibigat ang pinagdaanan, matitindi yung mga personal na pinagdaanan, ang daming offenses na pinagdaanan, may mga hindi pa na-share na pinagdaanan, pero hanggang ngayon nandito pa. Because in love kay Jesus. Mahal si Lord. Yung pagmamahal ka yan kay Jesus, yan ang magpapatibay sa'yo. Kasi kapag mahal mo si Jesus, kahit anong bagyo, magsistay ka. Amen. Kapag mahal mo si Jesus, kahit anong hirap, magpapatuloy ka. Kasi in love ka kay Lord eh. Mahal ko ba, bakit ko iiwan? Mahal ko ba, bakit hindi ko pipiliin? Ang dali pong magsabi ng I love you, kaya ang usapan po nating pagmamahal kay Jesus ay hindi mababaw na pagmamahal. Na basta masabi mo lang I love you, Lord. Kasi hindi lahat ng nag-I love you kay Jesus ay totoo. So, tinignan natin ang ating sarili. Yung I love you ko ba kay Lord, totoo? O yung I love you ko kay Jesus kasi sinabi ng pastor namin, sabihin ko daw I love you, Lord. Diba? Yung I love you ko ba kay Jesus talagang from my heart? O narinig ko lang at ginaya ko? Amen? Kasi ito pong pag-ibig natin kay Lord, ito yung magpamatibay, ito yung pinakamatibay na root na meron ka. Ang dami pong Christians, hindi talaga nakabalik sa paglilingkod sa Lord. Kasi di ba naririnig po natin, go back to your first love. Pero in reality, walang mabalik ang first love. Kasi hindi naman talaga na-in-love kay Jesus. Diba? Paano mo babalikan ng isang bagay na hindi naman talaga nagganap sa buhay mo? Amen. Okay lang yan. So yung sa katabi mo, okay. Diba? Kasi more, I love you, Lord. Pero hindi naman pala from the heart. Ikaw lang yung I love you. From the mouth lang. Hindi naman talaga buong puso. We have to be in love with Jesus. Hindi basta in love na, kundi yung totoong nagmamahal ka kay Jesus.
Ito po yung foundational yung love mo kay Lord. Sa totoo, ang dami po sa atin nag-ooperate out of compulsory. Out of, gusto lang talaga natin hindi masaktan si leader. Pero in reality, ang dapat po natin ginagawa or habang ay dapat, ang kanya pong influence sa buhay natin ay yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kasi kung mahal mo si Lord, you will give your best. Kung mahal mo si Lord, mag-e-excel at mag-e-excel ka. Kung mahal mo si Lord, kahit ma-offend ka tuloy ang buhay. Maglilingkod at maglilingkod ka kay Lord. Kaya lang minsan, ito pa yung hindi natin naaalala. Or ito pa yung nakakaligtaan natin. Ito yung ating pang nasi-set aside. Excited kang mag-bear ng fruit. Excited kang maging leader. Pero teka lang, bakit mo siya ginagawa? Dahil ba mahal mo na talaga si Lord? O dahil, sinabi po sa akin, mag-disciple na daw ako. Diba? Magkaiba po yun. Sabi mo ni Paul, kahit daw siya ay nakakapag-speaking in tongues, kung yun ay walang pag-ibig, ingay lang ang kanyang ginagawa. Ang atin din pong ginagawa, kapag walang pag-ibig sa Lord, pwedeng busy ka, pero walang impact sa puso ng Diyos. Pwedeng nakikita ka, pero hindi ka nararamdaman. Kaya dapat tayo po ay ma-in love. Ito yung pinakamatibay na roots na ating pong dapat i-grow yung ating pag-ibig sa ating Diyos. We have to build ourselves in the love of Jesus and in the love for Jesus. Kasi lalago ka na kapag nagmamahal ka talaga sa Lord. Kasi hindi mo siya bibitawan Hindi ka basta-basta mawawala, hindi ka mawawala, lagi mong pipiliin si Lord. Kasi mahal mo siya. Ang pagiging rooted in Christ ay lampas sa pagiging productive sa ministry. Makakala din natin minsan, mahal ko si Lord. Kasi ako, busy ako sa church. Ang dami kong ginagawa. Mahal ko si Lord. Hindi Diba? Lampas sa pagiging productive, ang pagiging rooted at pagiging in love kay Jesus. Your productivity will be tested soon. Alam niyo po, yung pagiging usher mo, yung pagiging worship leader mo, yung pagiging, ano pa bang ginagalawan mo sa church, one day, that will be tested. Your productivity will be tested. Darating yung time, i-o-offend ka. Whether literal o sadya o hindi. Darating yung time na ma-offend ka, totoo po yun. May mga taong hindi ka ma-appreciate, ginawa ko na nga po lahat Diba? Hindi pa rin na-appreciate. Ako yung inassign sa ganito, pero hindi pa rin na-appreciate. Pag productive ka lang, pero hindi ka naman talaga rooted kay Jesus, totoo po, the offense will stop you. Marami pong na-offend, nawala sa church. Marami pong na-offend, hindi na-handle lang tama yung offense, huminto sa ministry. Because hindi talaga rooted and in love kay Jesus. Totoo po yun May times, di ba, effort ka na, ganda na ng bihis mo, biglang may magsasabi, ba't ganyan suot mo? Di ba? Naglinis ka mo lahat sa church, biglang may magsasabi, bakit ganito ang kalat pa rin ginawa ko na po yung best way. Di ba? Bakit ganito ang aga-aga mo pa rin ba? Hindi pa lang ako na-appreciate ni Pastor. Hindi pa lang ako napansin ni Pastor. Bakit ganon? Or there are times habang nandito ka sa worship team, tumutugtog ka, biglang may magre-rebuke sa'yo. Bakit ganyan yung pagtutugtog mo? Ma-offend, ginawa ko na nag-aral naman ako Diba? Your productivity will be tested soon. But, kapag ikaw ay rooted kay Jesus, at ginagawa mo lahat out of love sa ating Panginoon, kahit hindi ka napapansin, ayos lang. Amen ba? Kahit walang magsabi sa'yo, ang ganda naman ng pagkanta mo, ang ganda naman ng ginawa mo, ayos lang, magpapatuloy ka. Kahit na may mga pagkakataon na alam mo, ikaw yung nagpatas ng church, ikaw yung nangupuan pala sa church, pero wala pa nang nag-appreciate sa'yo, okay lang. Bakit? Kasi tinagawa mo siya out of love kay Jesus. You are so rooted in the love for Jesus na kahit walang makapansin, kahit ba may offense paminsan, okay lang, magpapatuloy ako sa Lord. Pero alam mo kapag mababaw talaga, pag yung roots hindi malalim, yung relationship mo kay Jesus, madali kang isuway ng offense.
At ang offense, sabi nga, may pinakinggan akong preaching kagabi, the offense is sometimes used by the enemy para tuluyan kang pahalituin sa paglilingkod sa Diyos. Kapag hindi ka rooted, yung offense na yan, pwedeng maging matagumpay si Satan para mapahinto ka. Pero kapag rooted ka, kahit anong offense, sige na, ilabas niya na. Iiyak ka lang, pero hindi ka hihinto. Amen. Sino dito yung nakaranas ng magnetic offense habang siya'y nanlilingkod? Di ba? Ay, ito, ginagawa mo na naman to. Ang dami na naman napapansin. At ang akin lang naman gusto ay makapaglingkod sa Lord. Bakit ang dami yung mga napapansin? Umiiyak ka lang, pero hindi ka hihinto. Why? Because yung roots mo ay lumalago ng lumalago sa ating Lord. Nagbubunga ka, pero yung roots mo din tumitibay ng tumitibay. Ano po ang ibig sabihin ng discipleship? Sino mo nakakatanda? Amen. Sige, 100. Joke lang. Joke lang. Going on award pala ito. Discipleship is putting someone's life back into order. Yan, nalimutan na kailangan talaga ng review. Discipleship is putting someone's life back into order. At ang pag-ayos po ng buhay ay hindi mo nagsisimula sa leader mo. Ang pag-ayos ng buhay ay nagsisimula mo kay Jesus. Doon sa pagtanggap mo kay Jesus at yung pagpapaluli mo kay Jesus, doon siya nagsastart. It means discipleship starts with Jesus. Kaya kung meron kang unang palalaguin, yung relationship mo kay Jesus. Kung meron kang unang na-excited, yun yung lumaki yung roots mo sa pag-ibig mo sa Diyos. Kung meron kang unang pag-focusan, ito yung paglalim mo lalo sa paglilala kay Jesus. Kasi si leader po, ipupush ka lang yan. Pero alam mo, minsan hindi nagagaranti na yung leader na ito'y sumak talaga sa iyo. Pero pag ikaw, kahit na yung leader mo sometimes, hindi ka naiintindihan, pero pag marunong kang magpakalalim in your own self, matibay ka, magtitibay at itibay ka sa biyaya ng Lord. Alam niyo po kami, yan sila Pastor Hatap, yung makauna pong natira. Sa biyaya po ng Lord, sinanay ko kami nila Pastora Marita, hindi po ganun ka-dependent sa kanila. Totoo po yan. Kung gusto mong lumago ka on your own. Hanggang nandyan sila, nagka-guide sila. Diba nandyan sila para kami po ay i-mentor, i-guide. Pero yung pag-relationship mo, personal kasi yan eh. Ipupush ka lang nila, pero yung desisyon para lumalim ka, sa'yo lang. Sarili mo yan. Ay, hindi pwedeng lahat ay sisi sa leader. Eh, kasi si leader pinagayo, teka lang. Pwede ka namang magbasa ng Bible sa bahay. Di ba? Pwede ka namang matutong mag-devotion, magtanong ka lang sa leader mo. Di ba kailangan matuto ka rin, gustuin mong lumago. Hindi pwedeng si leader lang. Kasi pag si leader lang, aba, it takes two to tango, sabi nga ng quote, di ba? Hindi pwedeng isa lang may gusto, ikaw hindi. Hindi pwedeng si leader lang ang may vision na mag-grow ka, ikaw wala ang vision sa sarili mo. Hirap nun. Ikaw mismo ayaw mo mag-grow. Di ba? Pero gusto mo sa ministry, gusto mo yan. Pero dapat yung relationship mo kay Lord, pinapalain mo din. Kasi ito ang magpapatibay sa'yo sa tagal ng panahon. Sa tagal ng sa paghihintay natin kay Jesus, sa pagtakbo natin sa race, ang ating relationship kay Lord ang magpapatibay. Ang paglayan ng ating pag-ilay sa Lord ang magpapatibay po sa atin. Revelation chapter 2, verse 3 to 4. Sabi po doon, you have persevered and endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Ito yung sabi ko kanina. Ito'y laging paalala ng leader. Magbalik sa unang pag-ibig. Diba? Balik doon sa unang pero paano mababalik kung wala namang palang babalik ang unang pag-ibig? Diba? Kaya pala hindi na makaahon. Kaya pala hindi na makapagpatuloy kasi walang paghuhugot ang unang pag-ibig. Walang palang encounter talaga kay Jesus. Imagine, no? Ang tagal mo sa church, ang tagal mong dinidisciple, ang tagal mong active, pero wala nga palang talagang tunay na encounter kay Lord. Pwede pala talaga, no? Paano mo malalaman? Tanungin mo, paano po na-encounter si Jesus? Huwag mong turuan ka straight. Di ba? Misa mo, paano ka nga ba na-encounter si Lord? Wala kang ma-share. Di ba? Kahit naman patigas eh. Baka active lang. Pero sabi nga nila, ano yung sabi nga nila nung nakaraing naman Regina? Di ba?
na Christian pero hindi talaga itong disciple. Yung mga ganon. Wala pala talagang pag-ibig na nabuo. One-sided pa rin pala talaga. Si Lord lang ang nagmamahal. Pero ikaw hindi mo mahal si Lord. Aray. Diba? Pwede palang ganun. Madali yung may mabalikan ng first love eh. Madali yung may naaalala ka. Di ba sa mga mag-asawa ganun daw yun? Pag wala na yung spark, babalikan mo lang bakit siya nanligaw, bakit mo siya sinagot, bakit kayo nagpakasal. Pero yung mahirap, yung walang spark, tapos wala kang maalala, bakit ba kami naging ganito nung at the first place? Diba? Bakit kami daw narunta sa ganong sitwasyon? Wala kang maalalang memory. Ang hirap doon. Arrangement lang. Diba? Wala. One-sided na. Nakakalungkot. Kaya sa mga leaders ko, check our disciples. Baka yung pinupush lang natin maging active, pero hindi sila rute. Baka napupush lang natin sila maging sa church, maging yung nag-join sa lahat, pero hindi talaga nag-roots. We have to be aware. Kaya nga yung mga disciples po natin, nagkakaugat. May ugal na ba? Diba? Meron na bang ugal? Alam niyo po, malalaman niyo po yan kapag dumaan yan sa matinding pagsubok. At kahit dumaan yan, nandiyan pa rin. Kasi meron po ako dati na parang meron po ako nakausap before. Sabi niya, po, gusto ko talagang naniniwala na ako, mahal na mahal ko talaga si Lord. At willing akong ibigay ang lahat for the Lord. Dumating yung pagsubok na wala siya sa Lord. Diba? Easy to say, pero mahirap gawin. Kasi, hindi naman talaga rooted. Emotional lang. Diba? Hirap. So, kailangan po nating bantayan, not just the fruit, but our roots sa ating pong relationship kay Jesus. At ang tanong, yung reflection natin dito, rooted na ba talaga ako kay Jesus? Diba? In love na ba talaga ako kay Jesus? Ako po ay kumikilos talaga, gumagawa talaga, nagbubunga talaga dahil mahal ko talaga si Lord. Meron pa bang pwedeng maging reason para mag-stop ako sa paglilingkod sa Lord? Self-reflect. Pag may naisip ka pang dahilan para mag-stop ka sa paglilingkod sa Lord, hindi ka patunay na in love kay Lord. Kasi ang totoong nagmamahal kay Lord, wala nang maisip na dahilan para lumayo pa sa ating Panginoon. Ito pinakasimpleng self-reflection. Meron pa bang nakakapigil sa akin na umattend sa Sunday service? Yan. Doon pa lang, Sunday service, meron pa ba? Pwede sige, na-hospital siguro, di ba? Kasi wala talagang choice pag nasa hospital, di ba? Or ano pa bang worst ng mali. Pero ano yun, kung hindi talaga sa Lord, kahit nasa hospital, may online naman. Diba? Gagawa ka ng paraan. Ganun yung mga in love, gumagawa ng paraan, manating ka lamang. Naging highlighting yun. Diba? Kasi sabi ni Francis naman na sila itong Durante at Laura, yung pag-ibig, hahangagin ng lahat. Makambing ka lamang. Masunod ka lang. Diba? Ganun siya. Ganun yung pag-ibig ka, Lord. Bakit mo lahat? Masunod mo lamang si Lord. Pero minsan, hinamak mo lahat. Lumayo pa rin kay Lord. Diba mga ganun ang nangyayari? Ang dami natin napangayhan yung mga reason. So ito po yung isang simpleng self-reflection. Meron pa bang makakapigil sa akin na umattend sa Sunday service? Kasi alam naman natin na Sunday service is for the Lord. Ang Sunday service ay talagang inilaan para sa ating Panginoong Hesus. So, merong nakakapigil pa sa'yo. Balik ka sa question, in love na ba talaga ako kay Jesus? Ako ba'y talagang nagmamahal kay Lord? Diba? Kapatid, our reminder for the day, we have to be rooted in Jesus. Ang roots, saan ako? Ang roots kapag yan ay hindi mo pinag-grow, kapag dumaan ka sa bagyo, talagang wasak ka. Alam mo yun po ang ating paglilingkod sa Lord. Sabi nga, hindi naman paramihan, patibayan. Patibayan talaga. Diba? Kasi yung dami, bahala si Lord. Pero yung patibayan, dalawa kayo ni Lord dyan. Dalawang kayo ni Lord yung magtatrabaho, hindi lang si Lord. Hindi pwedeng i-decide ng Lord, sige na, mag-roots ka ng matindi. Hindi, dapat ikaw, ginagawa ko rin. Balik mo tayo sa mga basics. Ito yung nakakalimutan natin. Ano ba yung mga basics? Mag-devotion ka ulit. Magbasa ka ulit ng word.
Magkaroon ka ng personal time sa prayer. Magkaroon ka ng personal time to worship the Lord. Kasi ito yung magpapa-inlove sa'yo sa Lord. Ang dami pong na-born again, na in love sa Lord. Hindi naman sa large crowd, kundi sa private space. Ang dami pong na-born again, na hindi naman sa isang malaking gawain talaga. Pero alam mo yun, sa mga desisyon niyang personal, magbasa ng Bible, mag-devotion sa CR, nakakulong lang. Diba? Marami pong na-Christian at nung talagang totoong na-in love sa Lord. Kasi ito po yung mga basic. Huwag natin kalimutan. Alam niyo po sa school, bago pa yan mag-college, bago pa yan maging professional pa nga dadaan yan sa basic. Kinder, nursery, kinder, grade 1, elementary, di ba? Dadaan yan sa ganyan Ganun din po sa ating walk kay Jesus. Huwag po natin kalimutan yung mga foundations, yung fundamentals, yung mga basic. Importante po yun. Yes, gusto natin lahat po tayo nagbubunga. Pero huwag po natin kalimutan na dapat tayo po ay lumalalim din sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi mo ulit sa katabi mo, magpalalim ka sa Lord. Alam niyo, minsan yung bunga, nag-automatic niya. Kapag ikaw ay malalim na sa Lord. Pero kapag ikaw naman yan, sabi mo nga, pag matagal ka na ba, at may roots ka na, huwag mo namang piliin, huwag nang magbunga. Hayaan mong pagbungahin ka ng ating Panginoon. Magamit ang buhay mo for the glory of our Lord. Di ba, in love ka kay Jesus. Totoo mong mahalin si Jesus. Totoo mong ibigin ang ating Panginoong Jesus. At makikita mo, kahit anong mangyari, kahit may pagsubok, di ba? Ito po ang tip ko dyan. Huwag mong hintayin yung pagsubok bago ka magpakatibay. Kahit wala kang pagsubok, magpakatibay ka na sa ating Panginoon. May mga pagkakataon kasi na kung kailan lang may pagsubok, doon nagpipray. Doon nagde-devotion, balik devotion, may pinagdadaanan kasi. Balik prayer, may pinagdadaanan kasi. Hindi po Kailangan kahit okay lahat, nagpapakalalim ka sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Para pagdating ng bagyo, kaya mo tumayo. Kaya mong manatili sa ating Diyos. Kasi nga, you are well-rooted and you are in love with the Lord. Sino po dito ang natuturuan mag-devotion? Nare-remind mag-devotion ng leader. Diba? Minsan din na nakakaligtaan natin yung mga leader. Totoo ko ako. Sige, mag-disciple ka na. Dapat may disciple ka na. Isa lang Ganang mahilig ka. Pero nalimutan ko nga pala. Teka lang yung basics. Kasi kailangan maunawaan niya. Gagawin niya ang mag-disciple dahil mahal niya sila. Amen? Sige po tayo kung lahat ay tumayo. Let us pray. Amen. Sige po tayo kung lahat ay pumigil. And let us pray. Heavenly Father, we come before you, Lord God. At patuloy, Panginoong Jesus, na nagpapaturo. Hinihiling ang tulong mo na kami ayusin mo, aming Panginoon. Totoo, Lord, may mga pagkakataon ginagawa namin itong mga bagay. Hindi dahil mahal ka namin, but out of compulsory. Because sometimes we forget, Lord, na dapat palang mas lalo namin pinapalalim ang aming sarili sa Lord. And Lord, today we thank you for a reminder na dapat hindi lang namin i-desire maging mabunga, kundi maging mas malalim pa sa aming relationship sa Lord. Lord God, we pray na ngayong umaga lahat ko ng aming mga kapatid na nandito, Panginoon. Lord, lahat kami lalago, lalalim sa aming relationship sa iyo. Ma-in-love kaming lahat, Panginoon. Maunawaan po namin yung halaga ng basics. Maunawaan po namin yung halaga ng pagiging rooted, yung fundamentals, yung foundations, Panginoon. Lord God, yung desire ng puso namin, wag lang sa fruits, kundi even to our roots, Lord. Tulungan mo po kami na magkaroon po kami ng sariling kusa na magpakalalim sa iyo. Na hindi po kami didepende sa leader lang namin, na hindi po kami didepende sa mga tao sa paligid namin, even po sa garpo namin, but we will decide na magiging malalim kami, kasi Lord, yun yung dapat. We have to enjoy, we have, Lord God, to realize na Lord, kailangan din namin umambang on our own para kami po'y lumalim sa iyo. Jesus, I pray and declare, ang dami pong bago ngayon sa church, ang aming pong declaration na lahat po sila
hindi lang magiging malago, kundi magiging matibay. Na lahat po sila, Lord God, will be rooted, will be so in love with you. At dalangin po namin, Lord, na kahit pa dumating sa times na sila'y matest, dumating sa times na may pagsubok, mananatili po sila sa iyo kasi, Lord, well-grown ang kanilang roots. Sila'y tunay na matibay at tunay na in love sa iyo, aming Panginoon. We thank you, Jesus, for your word today. Salamat, Panginoon. Muli mo kaming binalik sa dapat din naming intindihin pa, sa dapat din naming gawin pa. Excited kaming mas makilala ka pa lalo, aming Panginoon. We thank you, Lord. Ang dami-dami mo pang gagawin sa buhay namin. Ang dami-daming bungang parating. Pero Lord, sa pagdating ng bungang yon, bawat isa sa amin matibay na matibay sa biyaya. As much as we produce so much fruits, Lord, yung roots po namin lumalago, lumalalim, mas matibay sa biyaya mo. And even when the time will come, na may shaking will naganap, we will remain in that, Lord. United pa rin kami. Kasi Lord, lahat kami built and rooted in you alone, our Jesus. We thank you, Lord. We give back all the glory to you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ano ka natin sing? Praise. Ayan, praise God po. Sino po yung na-bless sa word ng Lord na binabasa buhay ni Pastor Reginald?